Huwag nyo na lang i-like. Titikman na? Hindi pa. Kala mo minsan gusto kong magsumbong. Hi mga bibi! So ngayon meron tayong lulutuin. Base to dun sa, napanood nyo ba yung interview ni June? Meron kayo ditong tatlong kasama. Okay. Yung isa, kulay green, kasama ng anak mo. Ano yan? Bantayan mo yung anak mo na yan ang babago ng buhay niyo. Sinabi ni June na meron daw mang tatawas na pumunta kila Kong noon. May nakita sila na parang may swerteng sumusunod kay Kong. At color green daw siya. Fast forward, lahat ng mga brand ni Kong na malalaki is color green. Para lang makonect sa niluluto ko, magluluto tayo ng kulay green. First time kong lulutuin to. Favorite ko siya. Lagi ko siyang in-order. Ang unang beses ako nakatikim ng pesto sa Starbucks. Hindi ko lang kung pesto, basta color green siya. Siguro yun. Tapos nasarapan na ako. Tapos tuwing nag-order ako, yun yung tinitikman ko. At ngayon ko lang siyang itatry lutuin. So meron ako ditong chicken. Pero parang ayoko nitong chicken. Kasi meron ako nakita. Ang ginamit niya is tuna. Ang tawag doon sa tuna na nasa can? Basta tuna flakes, century tuna. Yan. So yun yung gagawin natin ngayon. And buko pandan, lahat color green. Baka sakaling swertehin din ako. So, kuha lang ako ng olive oil. Papainitin ko na lang. Siguro maglagay na lang ako ng konting chicken. Ipiprito ko na yung chicken. Kasi gusto ko to toppings. Papaanihin lang natin, babrownin. Para may lasa siya. Lalagyan ko lang siya ng salt and pepper. Pagmamantikain lang natin siya para makadagdag siya dun sa oil na gagamitin. So, piprituhin lang muna natin to. Pag nag-brown siya, set aside natin. Pero alam nyo ba na hindi ko pa alam yung kwento ni Junie noon. Paano kami nagpa-astrology? Basta yung nire-read yung stars mo, yung through birth, through time, and date nung birth mo. Basta ganon. So, nag-try kami isang beses. Tapos, nung nakita niya si Kong, sabi niya, hala, meron kang bantay. Tapos, sabi niya, lahat ng may gagawin mali sa'yo, babalik sa kanila. Parang ganon yung sinabi. Sobrang grabe daw yung bantay ni Kong. Yung guide niya na kapag merong isang tao, kumari ako, inaway ko siya, may ginawa akong mali sa kanya, kahit walang gawin sa akin si Kong, mararamdaman ko yung ganti. Yun yung sinabi. Tapos, nakonect ko lang siya nung nalaman ko yung kwento nung kay June na may ganong nakasunod sa kanya. Although, hindi naman talaga ako naniniwala sa ganun. Pero, since good naman siya, good energy naman siya, why not maniwala na, diba? Sige, share ko na sa inyo na bukod doon sa sinabi na meron daw nag-guide kay Kong, meron daw siyang kasama na elemento, kung ano man tawag doon. Sorry, hindi kasi ako maalam sa mga ganito. Bukod doon, may sinabi siya na may mamamatay kang pet, sabi kay Kong. Meron kayong pet na talagang pet nyo na dati pa, na mawawala ngayong taon, sabi. Ngayon, sa takot namin ni Kong, ang ginawa namin, tuwing nakikita namin matamlay si Cheesecake, pinapa-check up namin siya sa vet. As in, alagang-alaga namin siya, ganung level. Nalimutan namin na may isa pang pet si Kong, which is si Tauki. Tapos, after 2 weeks, 3 weeks, parid kami, nawala si Tauki. Tapos, dun lang din namin napagtagpi ni Kong, nahala ito yung nabasa sa atin. So, hindi ko alam kung maniniwala pa rin ako or na-tsempo lang, pero ganun siya, yun siya. Ang nag-suggest sa akin na itry is si Donaling Bartolome. Shoutout kay Donaling. Parang nilibre pa nga niya kami nun eh. Kasi, dun pumunta kami sa bahay nila. Tapos, dun niya kami pina-read. So, ngayon naluto na siya, isi-set aside ko siya. So, nandito na tayo sa exciting part. Titikman na? Hindi pa. Ang bilis naman! Wala pa! Ayan tayo. Ayan yung para kang may anak na hindi pa luto, nauubos na yung mga sahog. Pero ganyan ako dati nung bata. Talaga nakabantay ako sa nanay ko kapag may niluluto, tapos tumitikim-tikim na ako. Kuwari sa spaghetti, naprito na yung hotdog, makikihingi na ako niyan. Yung mantika ng century tuna, yun ang una nating ilalagay. Tapos, ilalagay natin yung sibuyas and bawang. Sabay na lang kasi turi naman yan at maghahalo rin naman yan sa tiyan ko. Sauté. Kala mo sauté. So, isa-sauté lang natin yung bawang at saka sibuyas. Kayo ba naniniwala kayo sa ganun? Yung mga reading ng mga astrology. At saka may sinabi siya sa akin eh. Sabi niya, guide lang naman daw sila. Hindi siya totally 100% na, sige, ito mangyayari sa buhay mo. So, guide lang siya. Pag sinabi, example lang, sabihin sa'yo, mangyayari to sa'yo sa ganitong lugar. So, ang gagawin mo, mag-iingat ka na sa lugar na yun pag pupunta ka. Parang ganun. So, kayo, mag-comment kayo, naniniwala ba kayo doon or hindi? Okay, next, pag nasutay na natin, pagluto na yung bawang at sibuyas, ilalagay na natin ang ating tuna. After nyan, ilalagay na natin ang ating pesto. Luin lang natin. Bukod sa pesto na to, maglalagay din ako ng pasta sauce na pesto. After nyan, kuluin lang natin, lalagyan natin siya ng all-purpose cream and ng cheese. So, ito lang yung available ko na cheese. Tapos, lalagyan lang natin siya ng salt and pepper. After nyan, ilalagay na natin ang ating pasta.
Alam mo, ang buhay parang pagluluto yan. Kapag meron kang pagkakamali, merong kulang, may chance ka pang mabago. May chance ka pang ayusin. Pinalalim. Pinilit magkaroon ng wisdom. Ito na to, kaya na to. Okay? So, ilalagay na natin siya sa ating serving plate. And ilalagay na natin ang ating chicken. Minsan, gusto kong magsumbong. Ay, ako din yung background song. So, titikman ko na aking luto. Sobrang daling lutuin. Perfect na pang merienda. Perfect. So, bukod dito sa ating pesto, gagawa pa tayo ng isang kulay green, ang buko pandan. So, ang next naman natin gagawin ay ang buko pandan. So, ano bang ginawa dito? Pinakuluan mo lang, nilagyan mo ng pandan, kung paano mo ginagawa ang gulaman, tapos ito sago, na nagmukha na siyang kasi nasobrahan nakalimutan. And halu-haluin lang natin siya, ganon ka-easy. So, merong nabibili sa palengke na sago at saka gulaman na ready na. Pero ito, niluto namin to kanina. Hindi ko na pinakita kasi alam nyo naman na kung paano gawin yan, nasusearch sabay sasabihin nila, ba't mo pa ginawa yan? Alam din naman namin gawin. Ayun nga, pasensya na. Pero para madali na matapos tong video na to, hahalu-haluin ko na lang. So, hindi na siya tutorial, no? Kasi, alam na nila eh. O sige na, hayaan nyo na. Huwag nyo na lang i-like. Sobrang dali lang nito gawin. Hahalu-haluin nyo lang siya. Tapos, kung ayaw nyo na, kung gusto nyo na creamy, na hindi siya yung malabnaw, kailangan nyo tong i-ref. Pero yung akin, hindi ko na na-ref. Kasi, anong oras naman na ngayon, after ko to gawin, i-ref ko na to. Ang gulo, puro ref. Ang crucial sa buko pandan, madaling mapanis dahil sa buko. Ilang beses na ako nakakain ng panis na buko pandan, pero sarap na sarap ako. Okay, so ilalagay na natin yung condense. Kalagay ng condense, ilalagay na natin ang ating all-purpose cream. Pagkalagay ng ating all-purpose cream, maglalagay na tayo ng gulaman. Alam mo ba, kahit ito lang, solve na ako. Yan lang oh. Gulaman, tas condense, tas all-purpose cream. Solve. Tapos ilalagay natin ang buko. Ano nga yung sikat na kanta dati na buko yung title? Kung inaaka... Wala pa sa mga tono, ang put. Ayan, so ilalagay natin yung buko. Alam nyo ba dati nung bata ako, pag gumagawa sila mama ng macaroni salad or fruit salad, alam mo yung balde? Yung balding... Kung ano yung pinanguhugasan namin ng pinggan na balde, yung planggana. Tapos uhugasan lang ng maigi nila mama yon, tapos aanuhan ng mainit na tubig. Nilalabas yung planggana na yun. Excited kami kasi ibig sabihin maraming lulutuin. Ganun din ba kayong vibes nung tuwing magpapasko and New Year? Pag nilabas na ang planggana at dun maghahalo ng fruit salad, bongga ang inyong handa. Ibig sabihin marami. Sago, lalagyan na natin. Alam nyo ba mga bibis na ngayon ko lang nalaman na ang spaghetti pala pag sineserve, dapat maghihiwalay ang sauce sa spaghetti. May napuntahan ako na birthday na gano'n. Sabi ko pa rin yan. Ang ginagawa namin sa bahay namin noon, hinahalo na. Kasi, kaya namin hinahalo para balance na yung sauce sa pasta. Kasi kapag sineparate mo siya ng serve, may iwan yung pasta, tas kulang na yung sauce, gagawa ka uli. So, pang mayaman siyang treat. So, kami, dati, hinahalo na namin. Kaya, nung first time ko nakakita na sinerve ng nakahiwalay, nagulat ako, ba't nakahiwalay? Ano to, tinamad kayong haluin? Napag-anuhan ko pa na tamad silang pamilya. Ayan, so after nyan, titikman lang din natin siya uli. Ako mahilig tumikim kasi hindi naman ako magaling gumawa or magluto. So, tinitikman ko siya kasi para malaman ko kung meron akong idadagdag na something. Lagyan natin ng cream. Masyado matamis sa condense. Pwede pa natin lagyan itong sago. Sago na lugaw. Tina-overcook. Pasensya na guys kasi yung nagluluto ako kanina ng laing, siya yung nakasalang sa likod ko. Hindi ko na namalayan. Lutong-luto na siya. Nobody's perfect because no one. Hindi na tayo magmalalim. Pandan lang to. Alam mo ba sa TikTok, may nakita ako na freezer, tapos kinakain niya lang na parang ice cream. Parang gusto ko i-try. Diba? Ganun lang siya ka-easy. Kung ayaw nyo ng ganito kalabnaw, all-purpose cream nyo, i-ref ninyo para matigas-tigas siya kapag pinano. I mean, hindi man matigas, yung hindi lang malabnaw. Ha? Gulo. Huwag na lang i-like tong video. So guys, ito na ang ating buko pandan. Alam mo dati, nung mga bata pa kami, gumagawa lang kami ng buko pandan, ng mga pasta kapag may okasyon. So ngayong tumanda na ako, pwede mo pala tong lutuin ng maliliitan. Yung unti-unti lang. Yung kare ngayon, gusto mo magluto ng buko pandan, luluto ka. Ano natin? Feeling,
Di ba? Naubos niya. Hindi pa kami tapos mag-shoot. Ubos na yung mga niluto ko. Galing. Pero alam niyo, para sa akin, wala namang pangit na lasa na buko pandin. Parang same-same sila lahat ng lasa. Di ba? Kasi nga, hinalo-halo mo lang. Hindi ko alam, may something na mas masarap sa kinakain kapag kakagawa lang kakainin mo. May ibang sarap din yung naitago mo na sa ref, tas ininit mo. Nalipasan at saka kakagawa. Yun yung mas masarap kesa yung nasa gitna. Kagaya nito, hindi pa ito malamig. Ang sarap niya. Tapos, bukas, normal lang lasa nito. Pero pag na-rep mo na to, inabot ka na ng ilang araw, mas masarap na naman siya. Meron bang ano yun? Meron bang explanation yun? So, yun lang mga bibis. Ilalagay ko na to sa ref para pag gising ni Kidlat, pwede na niya tong meriendahin. Bye! If you're not subscribed to Team Payaman, why not? Coconut Paknot. Subscribe now and ring the notification bell. Gago!